Kaya sinabi ni Mami ka na hindi na daw ma-renew yung contract ko. Siyempre, nalungkot ako. Kahit sinabi niyang, God's plan naman yan, God's plan. Or may reason. Pero, siyempre, hindi mo maiwasang i-remember yung bali 10 years kasi lahat ng projects, lahat ng paano ba? Parang gusto ko kasi yung ginagawa ko, Miga, tsaka yung mga nakakasama ko mga tao, yung mga productions, kasi ang dami ko ng parang Yeah, gusto ko lang malaman. Ano na-feel mo na na-build hindi na, invited? Kasi lagi ka nagtatanong sa akin, Mika, hindi pa ako ini-invite. Ano na-feel mo? siguro malungkot kasi hindi lang naman yung gala night yung inaalala ko. Gusto ko lang makipag-spend ng time sa mga co-artists na nakasama ko the past 10 years. And okay lang naman sa akin talaga kung hindi ako ma-invite kasi syempre humble tayo and kung hindi ka invite, huwag ka pumunta kasi ganun talaga. Hindi ka in-invite for a reason. And there's more to life naman, Mika eh. Medyo may onting sakit pa rin eh kasi kanina habang nag-uusap ka tayo tungkol sa mga past experience ko, medyo naalala ko na yung wow. Naalala ko yung Binahenyo. Naalala ko sila Ding Dong. Nagda-dub smash pa kami nun. Naalala ko yung Daing. Bata-bata pa ako. Thank you po sa lahat ng binigay niyo sa akin blessings. Thank you po sa lahat ng mga producers, staffs, directors na naniwala sa akin and mga co-artists and other people na nakatrabaho ko din. Naniniwala naman ako na everything, di ba? Everything happens for a reason and hindi lang nasayang lahat ng yun para sa wala kasi nakatulong din tayo will unknowingly or knowingly sa ibang tao. Yun ang mahalaga. Nakakalungkot ba? Alam mo, nagsimula siya bilang child star. Nakasama niya dati si Ding Dong dati sa Parikoy. Andi siya sa Daig Kayo ng Lola Ko, di ba? Kaya siya bang sakit para sa kanya na hindi man na, putik na nagsimula sa Gemmy 7, hindi man na sinama sa Gayland Night. Yun ang kinakalungkot niya. Nakikihalubili siya sa mga kasama niya sa Gemmy 7. At saka hindi na na-renew yung kontrata. Kasi, kung tinan mo dahil sa awkward is to, di ba, ganun sila sabi pag ang mga bata. So, para palalakin pa, pahinugin pa siguro ulit. Pero sayang, gwapo ng bata, tsaka mahusay umati pa At rin, saka di ba? katulad ng sinabi niya to, talagang gusto daw niya yung ginagawa niya. Kaya sobra siguro, yung tulo ng luha niya talaga. Passion niya yung pang-arte. Hindi niya na mapigilan. Eh, anong nangyari? Hindi niya rin yun ang kontrata niya. So, ibig sabihin, hindi siya mabibigyan ng project. Pero nakikita ko pa rin naman siya na kahit na hindi na siya part ng GMA artist Nasa Sparkle na ngayon, gumaganap-ganap pa rin siya sa TV. Magpakailanman yata napanood ko siya. So, siguro, kahit wala ng kontrata, basta ang mahalaga, magkaroon siya ulit ng trabaho dahil ang gusto ng bata. Pero dahil bagets na siya, gwapo naman, marunong pa rin umarte. Sana, kunin siya uli sa Sparkle at ikontrata. Kasi kagaya niya, yung dance sa ABS-CBN, yung bata na gumanap na Natanyen, yung gwapo, o halos kasi idara niya, pwede naman siya, ang tawag ng Sparkle Teens, pwede siyang isama doon sa grupo na yun, di ba? Yung gwapo ng Natanyen, nakalimutan yung David Basa ba yun? Basa? Marco Basa. Yun. Basa o Masa, whatever, di ba? Parang ganun. Ang nakakatuwa kay David, kahit nawala na siya sa Sparkle, pinagpatuloy niya yung pag-aaral. Pag-ayon. At saka ang talino niya, napapanood ko yung mga interview niya. Yung Lumaki siya maganda, matalinong at bata. least, di ba, may fallback. Kung wala sa pag-artista, yes. Kaya dapat talaga, may fallback, diba? nag-aaral pa din. Magtrabaho, magkakaroon ng ibang trabaho. Mali mo, pero kukunin pa rin kasi yung gwapo ng bata. Baka nang malaki, di ba? O matangkad. Hindi matangkad yung bata. Yun nga lang kasi ang mga awkward, classmates. sinasabi. Kaya napaiyak siya. Namimiss niya kasi yung dati niyang ginagawa. Binanggit pa nga niya si Ding Dong Dantes. Nagda-dub smash pa daw sila ni Ding Dong. Totoo nga naman, yung nakasanayan mo mula bata, na ginagawa mo, hahanap-hanapin. Hahanap-hanapin. Lalo na pag lumalamlam Di ba na sabi, yung career. an actor is always an actor. Yes, Sabi gano'n. Siyempre, hanapin niya yung pag-active portion, di ba? Yun. Sana magkaroon pa siya ng project, no? Sabi nga nyo din, binibigyan pa naman ng projects ng GMA kahit wala na sa kanila. Kaya iba pa rin, pagka nakakontrata ka, kasi minsan pagka nakakontrata ka, priority ka. Tsaka minsan may guaranteed contract na tinatawag, di ba?
kahit wala kang project, Yes. babayaran ka, may dato na Tuloy. pumapasok sa'yo, di ba? Pero Parang manawagan ganun. tayo sa GMA, Yes. di ba? So, Ah. lalo sa Sparkle, kunin nyo uli bilang contract star itong si David Remo. Correct. Di ba? At saka bata pa naman siya to, so parang wag siyang mawalan ng pag-asa kasi hindi pa, andiyan pa in the past 10 years, di ba? So, as long as gusto niya yung ginagawa niya, andun pa rin yung passion niya dun sa craft niya. At may pag-asa pa rin talaga. Oo, at huwag ka nang umiyak. Nandito naman si Titi Ronel. Ika-comfort ka niya. Yes, comfort zone. Sure. Diba? Anyway, Okay! Ay, bago ako, yung kanina pala, Locarno Film Festival Locarno. sa Europe. Oo. ay bongga. Anong movie yung Topak. Oo. Topak. O, Topak ang entry ni Arjo. Siguro ang role dyan nun ni Arjo, may topak yung sabi. Parang naalala niyo yung nabubuhay pa si Ace Berhen? Ang ganda ng pelikula. Ako kung natatandaan niyo lahat. Anong direct. movie? Alam niyo ba yung Basag ang Pula? Basag ang pula. Alam mo yon? Oo. Hindi yung pula ng Hindi, syempre. Basag ang Pula. Ang ganda ng pelikula. Pero may topak siya doon. Ang husay-husay niya. Parang may tiniling. Oo, baka si Arjo may topak din. Baka siya may topak. Pinigala niya, Oo, no? correct. Okay. Kung merong malungkot na kabanata sa mundo ng showbiz,